Kamusta kayong lahat? Ako, si Kuya Andy. And this is our special Living God Story sing-along episode. Whew! Isang season na naman ang magkakasama nating nasubaybayan at marami na naman tayong mga bagong kanta na natutunan. Mga awitin na hango sa kwento nila Joshua, Gideon, pati na kila Samson, Samuel, Saul at David. Grabe! Ang dami pala nating nakilala this season, no? Kaya naman, bilang review, gumawa ako ng isang memory board kung saan nakalagay ang ilan sa mga pictures sa bawat singing time na nadaanan natin every episode. Itong group shot na ito ay mula sa song na Be Strong nang napag-aralan natin ang patungkol kay Joshua. Tara, muli nating pakinggan ang kanta na yan at ang iba pa. Has God not commanded you be strong, be strong? Has God not commanded you be strong, be courageous? Do not be terrified, do not be discouraged. For I the Lord, God will be with you wherever you go. Has God not commanded you be strong, be strong? Has God not commanded you be strong, be courageous? Do not be terrified, do not be discouraged. For I the Lord, God will be with you wherever you go. Has God not commanded you be strong, be strong? Has God not commanded you be strong, be courageous? Giddy up, giddy up, giddy up, Gideon. You gotta get up and go face Midian. Get up, Gideon, don't you be afraid. God's gonna use you mightily today. Gideon hid from the enemy in fear. While he was hiding, an angel did appear. Saddle up, Gideon, it's time to take the land. You're gonna lead a mighty army band. Giddy up, giddy up, giddy up, Gideon. You gotta get up and go face Midian. Get up, Gideon, don't you be afraid. God's gonna use you mightily today. 32,000 soldiers march along. The Lord told Gideon, send some soldiers home. Gideon asked, how many have to go? The Lord said, just 22 or so. And that is God doesn't need to have a multitude. He can do great things with only just a few. Giddy up, giddy up, giddy up, Gideon. You gotta get up and go face Midian. Get up, Gideon, don't you be afraid. God's gonna use you mightily today. Ang gusto ko sa ating singing time ay mayroong mga kanta na English at maging Tagalog din. Actually, LSS nga ako sa may lyrics na kapanig natin siya. Teka, nasan ba yun? Ito! Natatandaan ko yung action nila Ate Erica at tiyak ako na sa part yan ng kapanig natin siya. Kaya naman, halina't balikan natin ang kanta na yan.
Diyos ay kapanig, huwag mangangamba. Huwag matakot, siya'y laging kasama. Sa pagtulong, siya'y laging handa. Kapanig natin siya. Siya lamang ang tunay na makapangyarihan. Kapanig natin siya. Ang takot ay papawiin niya. Kapanig natin siya. Diyos ay kapanig, huwag mangangamba. Huwag matakot, siya'y laging kasama. Sa pagtulong, siya'y laging handa. Kapanig natin siya. Siya lamang ang tunay na makapangyarihan. Kapanig natin siya. Ang takot ay papawiin niya. Kapanig natin siya. Bata man ako, ang nais ko'y padama. Sa'yo, O Diyos, ang aking pagpupurit, pagsamba. Bata man ako, mag-aalay sa'yo ng awit na papuri sa kaluwalhatian mo. Bata man ako, ngunit aking ihahayan na ikaw, Jesus, ang kaibigan ko at ng lahat. Bata man ako, ngunit sa puso ko'y ganap na umiibig sa'yo. Tapat mong alagad. Bata man ako, pagyayamanin ko ang bawat salita na nagbubuhat sa iyo. Sa aking paglaki ay sisikapin ko lakaran ang landas na sa aking kalooban mo. Bata man ako, ngunit aking ihahayan na ikaw, Jesus, ang kaibigan ko at ng lahat. Bata man ako, ngunit sa puso ko'y ganap na umiibig sa'yo. Tapat mong alagad. Kung kasama ang Diyos at ang salita niya, ang patnubay niya'y sa atin. Kung siya ay susundin, siya'y kasama natin. Kaya't magtiwala at sumunod. Magtiwala, sumunod kay Jesus. Siya'y ating kagalakan kung siya ay susundin. Magtiwala, sumunod kay Jesus. Siya'y ating kagalakan kung siya ay susundin. Ipakita, O Diyos, tama kong gagawin. Ang landas ko na tatahakin. Sa aking gagawin, saan mo man dalhin, ako'y magtitiwala at susunod. Magtiwala, sumunod kay Jesus. Siya'y ating kagalakan kung siya ay susundin. Magtiwala, sumunod kay Jesus. Siya'y ating kagalakan kung siya ay susundin. Alam nyo ba na napaka-espesyal talaga ng singing time? Kasi di lang nito na i-communicate ang salita ng Diyos, sobrang nakaka-enjoy pa nito. Gaya na lang nitong si Kuya M.A. Nakikita nyo ba kung gaano na lang kalaki yung smile niya? For sure, na sa bawat lyrics na kinakanta niya, ay kasabay ang puso niya na naniniwala sa mga ito. Let's go at tingnan pa natin ang ibang mga song!
Trust in the Lord, trust in the Lord. I will trust in the Lord with all my heart. Lean not on my own understanding. Trust in the Lord with all my heart. In every way, I will acknowledge you through all my days. In everything I do, I trust you, Lord, to make my pathway straight. Yes, I will trust you, Lord, with all my heart. Trust in the Lord, trust in the Lord. I will trust in the Lord with all my heart. Lean not on my own understanding. Trust in the Lord with all my heart. When I'm lost and confused, don't know what to do, I lean on your wisdom and trust in you. When I'm lost and confused, don't know what to do, I lean on your wisdom and trust in you. Trust in the Lord, trust in the Lord. I will trust in the Lord with all my heart. Lean not on my own understanding. Trust in the Lord with all my heart. Trust in the Lord with all my heart. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly as the Lord commands, doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Now spell it Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. We want to live pure, we want to live clean, we want to do our best, sweetly submitting to authority, living to God the rest, walking in the light, keeping our attitude right on the narrow way. For if we believe the word we receive, we always will obey. Now spell it Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. When mountains tower rugged and high, rise to the challenge, look to the sky. Trust in the Lord and start out to climb. Reach for the goal one step at a time. Little by little, inch by inch, by the yard it's hard, by the inch what a cinch. Never stare up the stairs, just step up the steps. Little by little, inch by inch. Growing in Christ takes work every day. Reading your Bible, learning to pray. Build godly habits, seek help divine. Great things are done one step at a time. Little by little, inch by inch, by the yard it's hard, by the inch what a cinch. Never stare up the stairs, just step up the steps. Little by little, inch by inch. Little by little, inch by inch, by the yard it's hard, by the inch what a cinch. Never stare up the stairs, just step up the steps. Little by little,
tingnan nyo yung picture na to. Parang ewan yung itsura ko, no? Nakakatawa. Minsan talaga, parang di na kami nagkakasabay-sabay. Pero masaya pa rin ang puso ko sa tuwing nakakakanta kami dahil may oportunidad kami na ma-share sa inyo ang mga kanta na ito. Tingnan pa natin kung ano pang meron sa ating singalong. Young David was a shepherd who worshiped God in song. Goliath was a giant who boasted all day long. Young David only had a sling against the giant's sword. Goliath had his armor, but David had the Lord. Oh, put your trust in David's God and watch the giants fall. For God is bigger than giants are, and He can kill them all. Just learn this truth that David learned. Don't trust in spears and swords, though giants may be 10 feet tall. The battle is the Lord's. Young David took his slingshot onto the battlefield. Goliath came to meet him with armor, sword, and shield. Young David then took careful aim and hit the giant's head. Goliath quickly tumbled, God's enemy was dead. Oh, put your trust in David's God and watch the giants fall. For God is bigger than giants are, and He can kill them all. Just learn this truth that David learned. Don't trust in spears and swords, though giants may be 10 feet tall. The battle is the Lord's. Only a boy named David, only a little sling. Only a boy named David, that he could pray and sing. Only a boy named David, only a rippling brood. Only a boy named David, and 5 little stones he took. And 1 little stone went in the sling, and the sling went round and round. And 1 little stone went in the sling, and the sling went round and round. And round and round and round and round and round and round and round. And 1 little stone went up in the air. And the giant came tumbling down. Only a boy named David, only a little sling. Only a boy named David, but he could pray and sing. Only a boy named David, only a rippling brook. Only a boy named David, and 5 little stones he took. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, I can do all things through Christ. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, I can do all things through Christ. Whatever I face, whatever comes my way, I'm not alone. No, I'm not alone. The Lord is at hand, so boldly I can stand. I'm not alone. No, I'm not alone. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, I can do all things through Christ. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, I can do all things through Christ. Your promise is true, I'll fix my mind on you. I'm not alone, no, I'm not alone. You're faithful always, I'll give you all the praise. I'm not alone, no, I'm not alone. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, I can do all things through Christ. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, I can do all things through Christ. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, I can do all things through Christ. I can do all things
bless me. Yes, I can do all things through Christ. Thank you for joining our special Living God's Story sing-along episode. Naway lagi niyong matandaan ang mga kanta na ito bilang paalala na rin sa mga katotohanan mula sa Biblia at patungkol sa Diyos. Huwag din kayong magdadalawang isip na i-share ito sa marami pang tao dahil tiyak ako na ma-enjoy din nila ang mga ito. Muli, ako si Kuya Andy at kasama ang bawat ate at kuya nyo rito sa Living God Story. We hope to see you again soon. Kita-kits sa inyong lahat. Paalam! Ano? Maraming katanungan ng mga tao sa iba't ibang bagay. Ngayon, sasagutin natin ang ilan sa mahalagang tanong na dapat nating malaman. Ano ang paraan upang mapunta ka sa langit? Sa tingin mo, ano sa mga ito ang paraan upang mapunta ka sa langit? Ano ang dahilan mo upang tumungo sa langit? Sigurado ka ba na tutungo ka rito? Kung hindi mo pa alam ang sagot, halika at pag-usapan natin. Teka, ano nga ba ang langit? Sinasabi sa Biblia na ang langit ay isang perpektong lugar at dito nananahan ng perpektong Diyos. Kaya naman, kailanman ay hindi makakapasok doon ang anumang marumi at sino mang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. Ang kasalanan ay hindi kailanman makakapasok sa langit. Ngunit, ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay mga iniisip, sinasabi at ginagawa mo na hindi nakalulugod sa Diyos. Ang lahat ng kalikuan ay kasalanan. Kahit ito ay maliit man o malaki, ito ay kasalanan pa rin. Sinabi sa Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. Nararapat lamang na mapahiwalay ka mula sa Diyos. Ano na ngayon? Ano ang ibig sabihin nito? Dahil sa iyong mga kasalanan, hindi ka nararapat na mapunta sa langit, kundi ay maparusahan ng walang hanggan sa impyerno. Ngunit alam ng Diyos na kailanman ay hindi mo maililigtas ang iyong sarili mula sa kapahamakang ito. Kaya naman, siya na mismo ang gumawa ng paraan. Ano ang paraan ng Diyos upang maligtas ka? Binigay niya si Jesus. Isinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Si Jesus ang perpekto at walang hanggang anak ng Diyos. Ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo? Dahil sa sobrang pagmamahal sa iyo ng Panginoon, ang kaparusahan ng kasalanan na nararapat sa iyo ay inako ni Jesus. Siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Si Jesus ay napako sa krus at bumuhos ang kanyang dugo upang bayaran ang lahat ng iyong mga kasalanan. Siya ay namatay para sa iyo. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, siya ay bumangon muli mula sa mga patay. Dahil si Kristo rin ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang matuwid alang-alang sa mga hindi matuwid upang tayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay totoong pinatay sa laman, ngunit binuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Ginawa na ni Jesus ang lahat na kinakailangan upang ikaw ay maligtas. Ano ang dapat mong gawin upang tumungo sa langit? Kahit gawin mo pa ang lahat ng iyong makakaya, kailanman ay hindi ka mapupunta sa langit dahil sa iyong mabubuting gawa. Malinaw na sinabi sa Ephesians 2:8 and 9, ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili.
Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sino man. Hindi mo na kailangan pang idagdag ang iyong mabubuting gawa dahil ang ginawa ni Jesus sa krus ay talagang sapat na. Ang tanging paraan patungo sa langit ay ang pagtitiwala kay Jesus at sa tapos na niyang ginawa para sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Mayroon ding tao sa Biblia na gustong malaman ang sagot sa pinakaimportanteng tanong na ito. Ano ang kinakailangan kong gawin upang ako ay maligtas? Napakalinaw ng sagot. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Kung hindi mo pa inilalagay ang buong tiwala mo kay Jesus bilang tangi mong pag-asa ng kaligtasan, ano pang hinihintay mo? At iyan ang mabuting balita mula sa Biblia na nais kong ibahagi para sa iyo.